Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. Number 1 sa Luzon, Number 1 sa Visayas, at Number 1 sa Mindanao. Radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat. RMN Number 1, Number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Tumpak na oras mga kasama, ganata pong alas 4:03 ng magandang hapon. Tatak RMN. RMN Serbisyo Publiko. Radyo mo nationwide. RMN Sa responsableng paghatid ng balita. RMN Sa responsableng paghatid ng balita. RMN Sa responsableng pagbibigay ng komentaryo. RMN Sa responsableng pag-alay ng serbisyo publiko. Ito ang himpilan ng responsableng mamamahayag ngayon. RMN, kasama sa araw-araw ng sambayanan. Ito ang serbisyong tatak. RMN Serbisyo Radyo mo nationwide. Radyo mo nationwide. Isa pong magandang hapon mga kasama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Magandang hapon na sa buong 37 barangay ng Cotabato City. Sa maging sa ating mga karating na bayan mga kasama. Ngayong hapon na ito, hapon po tayo ngayon ng Monday, it's June 1. Unang araw Unang araw sa buwan po ng Hunyo taong 2026 mga kasama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sa ngalan po ng ating station manager, Radyoman Sir Erwin Gabilbigan. Sa ngalan din ng ating nakakagapay dyan po sa may technical at digital side, si Radyoman Sir Chief Tech Alvin Castillon. Sa ngalan siyempre ng ating kasama sa programang DXMY at your service, si Radyoman Sir Maestro Rahib Bansaw. Wag ganun na. Ako po ang inyong kasama mga ka-idol while on the way yung ating kasama to the rescue. Nandyan na. Ayaw magpalibak. Sige, si Radyoman Sir Maestro. Ako po ang inyong lingkod mga kasama, Radyoman Jewel Di Mapalaw. Radyo mo nationwide.
Radyo mo nationwide. Ating programa mga kasama, live na pong napapakinggan sa ating frequency. Sa dial po ng pong mga radyo ang 90.9 MHz mga kasama. Sa FM station po yan ha. FM frequency o yan ha. 90.9 MHz mga kasama. Ang DXMY. Go ahead, Maestro. Wading mo ang kalimutan o kaligtaan mga kasama ang Facebook page natin, ang 90.9 DXMY Armen Cotabato. Radyo mo nationwide. Serbisyo publiko. Kasamang Maestro, kalimutan natin yung isa pang kabilang sa pwersa ng DXMY, yung ating traffic enforcer via admin. Sige nga. Sige. Si Blow Engineer Chief Alvin Pati Castillon. yung isa dyan sa right side mo eh. Si Madam, kung wala ito, wala tayong sahod. Wala kayo. Kaya, late na ko! Wag ganun, At bro. least hindi tayo takot pagka na-late tayo kasi meron tayong kaklase. Pero kuan siya, talagang sinasabi niya. Pagpasok pa lang, hindi mo na kailangan you're late. Kailangan at least alam mo sa sarili alam mo na. Saka mabait ito. Ang ating admin, si Madam Loradel Inday Celoterio. Mabait ito siyempre kasamang maestro. Wala pa Yes. akong nakikitang katulad dito na admin eh. Kaya nga, sabi ni Wala Ebs. pa akong ibang admin na nakilalang katulad nito. Kaya nga sabi ni Ebs, Uh-huh. Radyoman Ebs, sabi niya, Ano ba? pasasalamat daw kay Ma'am Inday kay Ang bilis ng process ng loan. Aha, Oras lang ang pagitan. ganun. Kaya nagkasasakyan tayo eh. Aba. Hindi yan galing sa 1.5 galing yan sa loan. Napasadaan tuloy. Oo. Sige. Hindi naman talaga yun eh. Okay, Radyo Man Sandali. dyan. Sige. Kasamang maestro. Ano naman? Pagbati. Ang daming kaganapan sa kaliwat kanan na pangyayari simula kaninang umaga. At tingnan muna natin kung may mga pagbati na ba Radyo Man Joel dito ho sa ating page. Ating live. Sige. Live. Okay. Silipin natin ang live. Daming usapin, mga impormasyon, mga kaganapan, mga kasama. Diyan po sa National Kasamang Maestro. Yan yung kinaabangan ng marami, no? Sambayan ng Papatuloy yung Pilipino. usapin. Itong pagsuko na lang ni itong si Senator Jinggoy Estrada. Ano? Pagkat sinampan nga ng kasong plunder ba yun? Kasamang maestro. Radyo mo nationwide. Dahil sa flood control project. So yan yung pinakamalaking issue. Simula pa nung last year, ang flood control. Plunder nga kasamang maestro. Mahirap yun, no? Tama. Meron ulat na kanyang isinapubliko kasamang maestro na ikaw, maestro! Lipat ka sa amin. Wala ka ng kaso. Yun. Yun ang pinakapunto doon. Lipat ka sa akin kasamang maestro. At tatanggalin na yung Lahat ng kaso kaso. mo. Meron ka pang 1.5 million na Pero Paldo. pero itinanggi mo eh. That's why iuusad ko. Hindi ko iuuro mo yung kaso. Bahala ka sa buhay mo. Kakasuhan kita. Ganun yan. Naku po. Nation. Ito na ba yung bagong Pilipinas kasamang maestro? Yan ang bagong Pilipinas na yun. Na ito naman mga kasama, binabanggit natin bate po doon mismo sa sinabi ni Senator Jinggoy Estrada. No, kaya dahil nga ayun mga kasama, tinanggihan niya yung offer sa kanya, yung isa pong anonymous person, tuloy ang kaso sa Sandigan Bayan. Kaya yun, kasamang maestro, naglabas na nga ng arrest warrant at sumuko na rin kalaunan nito pong senator na isa namang miyembro ng majority block. So, sumama ka sa aming grupo na minority block kasamang maestro Radyo mo at wala ka ng kaso. Is that still part of democracy kasamang maestro? Kung tayo yung tatanungin, nation. kasama pa ba yan sa binabanggit na demokrasya? Kasama pa ba yan sa binabanggit na I don't know kung masusumon tayo dahil dito sa binabanggit natin kasamang maestro. So mamaya sasabihin ka, "Hoy, tigil ka dyan, maestro." Huwag ganyan, bro. Wag ganyan, maestro. Anyway, prevention naman is better than cure mga kasama. Yun naman palagi yung stand
Ano? Sige, may pagbati ba tayo kasamang maestro? Huwag natin masyadong pabayin pa itong usaping national kasi Ay, nako. Oo. Si Mads Ambag, Sige. malaki ang ambag nito sa Bangsamoro. Oh. Salamat Maestro Rahib and Sir Jul, di mapalaw mapia malulam. Mapia Malulam, good afternoon. Ano din kay Menor Oji, watching from Linamunan, Talayan, Maguindano del Sur. Bago ito kasamang maestro itong si Menor OJ, I don't know kung nagpalit pa to ng pangalan o bago talaga ito. Pero bago, kahit na yung address isang mga nang hapon po dyan sa Linamunan. Alam mo, Sana itong Linamunan, Radyo Talayan. Manjol, minsan din ako nakapunta dyan sa Linamunan eh. Nung buhay pa yung brigade commander na si Ustad Norhan, Okay. minsan pumupunta tayo dyan. May mga aktibidad na nung time na yan, yung mga Rido settlement, siya nangunguna. Sandali lang kasamang maestro. Ito pong linamunan na to, from the word linamunan, what does it mean? Ito ba yung, nandyan ba yung sapi na nilalamon kasamang maestro? Kung linamunan is parang Tagalog siya eh. Linamon. Nilamon. Nilamon. Nilamon, linamon. Oo. Linamon ka na ng ano eh. Nilamon ka ng pag-ibig kasamang maestro. Mas maganda yung ganun. Oo. Nilamon ka ng mala paraisong bagay sa mundong ibabaw. Sige, kasamang maestro. Padayon ta. Oo. Sino pa ba? Si Daud Datukaka, kay Raymar Canavaro, and Jasmira Ali Abdullah, Ramla Mike Makabalang, Naruyat by Lenny, Wads, kay Ran Salim, kay Mapida Di Malido Manalaw. Hey, good afternoon. Hindi na yun Malido eh. Hindi ka rin malido. Hindi ka na Malido. And then kay Dato Puti Kuit Gogo. And then kay Suraida Kamama, kay Mads Ambag, no? Si Sendad Zakaria. Sige. Ayan po. Idol pala tayo mga kasama ni Bots Inda. Inta pala. Inta ni. Inta Faye. Itong si Bots Inta, mga idol, maayong hapon. Magandang hapon, sabi ni Bots Inta. Kay Surada Kamama kasamang maestro, magandang umaga. Magandang umaga rin. Magandang hapon din. Salam, Maestro Ray. Ba't kasama mo? Magandang hapon, watching from Manaulanan, Tugunan. Sa Tugunan. Yan Kumusta yung na? hometown natin, Radyo Manjol, no? Itong Tugunan. Oo. Pagka pumunta ka naman dito mga kasama, kung may problema ka sa buhay, sadya ba namang may katanungan ka, tutugunan at tutugunan dyan. Tutugunan. Special pa yung kasagutan. Kaya Kasi ang dami kong tinugunan kahapon eh. Ayun, special geographic area. Sapagkat kahapon, ang dami nagtatanong pa, ano naman dyan, patalsik naman sa 1.5. Ay, barato. Barato. So at barato. least nalaman nila yung natin, na-explain natin, yung hindi natin kailangan mag-explain. Pero minsan, may mga taong kung ano yung naririnig, nakita sa Facebook, automatic na yun, iba na yung mindset. Pasintabi lang mga kasama. Ano to? Daming baser lalo na yung mga trolls. Kaya hindi natin pinapatulan. Pero Ito tabiya, kasamang maestro. Yan yung sinasabi nating uns. unsa man ni uy. Patay mahimo. Maliban sa unsa man ni oy. Yung untangaw. Ayan. Di lahat tabiya. Di lahat mga kasama. Wala tayong binabanggit na ano. Pero mayroon akong binabanggit Joel eh. Sino Yung yan? dito sa may somewhere in Datupaglas. And And Sitio Malindag ba yun? Barangay Namuato. sige, bakit ba? Certain Nasir, ano ba yan? Nasrola. Napakaganda ng pangalan kasamang maestro. Alam mong ibig sabihin pagka Nasrullah. Ibig sabihin ng Nasrullah. Alam natin yung nasa banal na Quran mga kasama. Yun pong laman ng yung surah ng Ba'da Ujubillah, yung Injagya Nasrullahi wal Fath. If the succor of Allah subhanahu wa ta'ala will come, yun yung tafsir. Pag dumating daw yung tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala, makikita mo yung mga tao na sunod-sunod na pumasok
ano, sa agama Islam. Radyo mo, Nasrullah. Kunin natin yung word na Nasrullah. Pero word. opposite sa ugali niya. Oo, kasamang maestro. Ibig sabihin ng Nasrullah, tulong mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero how come, kasamang maestro? Pag ito ang pangalan mo, ikaw si Nasrullah, pero ginamit mong pambabatikos sa iyong kapwa bangsamoro. Na wala namang wala kang, hindi mo na prove kung totoo ba yun, yung mga paratang. Eh, syempre naman kasamang maestro, gagawin ko yun para sumikat ako. Ano ka ba? Kalimutan ko yung apelyidong taong ito eh. Si ano eh. Nasrullah. Nasrullah, ito, Pangadil. Pangadil. Ayun, di ba? Oh. Kilala ko yan na. Kilala ko na rin. Oo. Kaya nga nakipag-coordinate na rin tayo sa mga na din doon. Pagkat dapat ito maturuan ng leksyon. Wala namang masama sa kanyang pagiging kasama Vlogger. maestro. Oo, Huwag saka lang na yun. yung Nasa below the belt na. earnestness na yun, eagerness na yun. Pero yun bang tatapakan mo ang isang professional, isang profession, mga kasama, mahirap po yun. Just imagine kung walang media Oh. sa industriya, sa publiko. Paano nyo malalaman yung nangyayari sa Senate? Makaka-penetrate ba ang mga vlogger dun sa loob ng Senate building? Pero hindi natin nilalahat yung mga vlogger, no? Kasi may mga vlogger din na talagang nakakatulong sa nakakatulong sa sitwasyon, lalo na sa ngayon. Pero meron din mga vlogger na ginagamit yun para pagpanglala sa sitwasyon. Napanood ko kasi yung video kasamang maestro. Ang kanyang stand doon, maliban sa anong Tagalog ng inidsinta. Lahat ng Sabi media. niya, pamumbutoy tiyanin ng mga media. Ano ba yan? Pasintabi lang mga kasama sa mga nakikinig ko dyan. radyo mo, We are Pero not... hindi tayo pero baka may darating din yung panahon na mag-cruise ang landas namin. Sige. At malaman niya ang totoo. Ako, kung pupuntahan ko yan, nasa few blocks away lang sa bahay ko kasamang maestro. Pero, ito lang ang stand ko Kung ang mag-judge sa larangan ng media kasamang maestro, kahit isang oras, never naman nakapagtrabaho sa larangang ito, wala akong pakialam. Alam mo kung bakit? Hindi nila alam gaano tayo nagsasacrifice. Mantakin mo, kasama ng pamilya mo, tapos pag may nangyari, iiwan mo. Di ba, kasama maestro? For the sake of public information, public dissemination of the information, tapos ganun-ganun. Ako naman, Diba? Joel, ako naman, kapag yung mga fake account, kailanman hindi ko yan pinapatulan. Never! Pero kung kilala ko yan, talagang hinahanap ko. Sige. One time dito, hindi ko nabanggitin yung pangalan sapagkat humingi na rin ng pawn money. Hinahanap ko talaga sa may Sultan Mastura. Alam yan ni Blo. No? Talagang pinuntahan ko doon. Yun. Anyway, kasamang maestro. Ano yan? Napakaganda ng pangalan. The Sacred Nasrullah. Herb of Allah subhanahu wa ta'ala. Pero, radyo mo, ginagamit lang sa... Ginagamit ng para lang sumikat. Pero ibang sikat ng Sikat Napakahirap mga kasama. Yun bang gusto mong umangat sa buhay, sumikat, pero may babanggain kang tao, no? Oo. Yung bang may masasagasahan ka, mahirap yun. Kaya wag ganon. Mas maigi na lang. Tingnan mo si Ustad. Nagkakita ko ng pogi. Ano mo? Poging May pogi sa labas. Ustads. Si Maganda. Muner. Oh, Wag lang si Munera. Munir. Kaya makarating tayo sa Mama sa Pano. Ano ang ibig sabihin ng Munir na ito kasamang Munir. Sheikh Munir? I don't know kung hindi ko na malala anong ibig sabihin ng Munir na ito. Pero sabi ni Chief Alvin, kung sakaling magbabalik Islam ako, hindi na Alvin ang tawag sa akin. Ano? Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Ayos. Wag lang si mashallah. Papa Bax. Kaya magkahawig sila ng pangalan. Oo. Gwapo rin ito kay Papa Bax. Baka yung sa kanya, Milwaukee Bucks. Oo. Team. RL. Sige, kakasamang maestro. Baka mamaya wala tayong merienda dito ba? Sige. Meron tayong pahabol na pagbate yan. Iyon natin yan. Iyon natin kasama maestro. I-save mo yan para mamaya i-play natin. Mas maigi rin. Hindi natin tanggalin yan na. Ikaw na bahala magbasa. Sige, mamaya. Kasi yan yung press con na kasamang maestro, no? Pasadaan lang natin to kasamang maestro. Move on na tayo dyan sa mga ano na yan. Ano? Sige. Trolls. Mga kwan-kwan na yan. Huh? Mga kwan-kwan. Wala namang alam sa kung ano yung Kwan. ano natin, yung gaano tayo nagsasakripisyo. Kahit ilang minuto, never na naramdaman, naranasan sa buhay.
Eto, magandang hapon mga kasama kay Main Masukat. Good morning, Sir Rahiben Jul, Cotabato City, watching from Taguig City. Gaya ng dati, pabati po sa kanyang asawa na si Hadja Mindanor Hainpi Kaakan. Magandang hapon din kay aking good friend na si Raisa May Trabahada Ato. Long time walang interaction kay Ma'am Raisa May. Salam po, walaikum salam, watching from Kadayangan, SDA Farm. Thanks po, maraming salamat din at walang anuman. Sa pangalan pa lang Si Raisa. Nationwide. Sige, tamang maestro, sana yun. Sana yung, eto, bigyan mo sa akin yan. No? Ano ba yan, mahaba ba yan? I don't know kung, Kasama, pero, maestro, sige. i-con ko sa Itong press con mga kasama ni Senator Jinggoy Estrada. May nangyari pala dyan sa after nito kasama maestro, isunod natin yung dun naman sa yung dun sa may Maguindanao del Sur, bago tayo sa mga iba't ibang impormasyon. Daming balita kasi, daming makaganapan na dapat nating talakayan kasama maestro sa loob ng isang oras na ito na ating palatuntunan ngayong hapon. Ito, pasadaanin natin ito mga kasama. Itong sinasabi natin kanina sapagkat siyam na segundo kasama maestro. Hindi naman ito masyadong... siyam na segundo sige. Sige, kasamang Sir Munir. Ingat. Ito mga kasama, si Senator Jinggoy may nag-surrender na. Forma nangang... sige. Sa kanyang arrest warrant, kasunod dito mga kasama ng paglabas ng arrest warrant sa Sandigan Bayan 5th Division dahil sa kasong graft and plunder sa issue po ng flood control mga kasama. So narito kasama maestro ang kanyang kumpirmasyon. Proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Maraming salamat po. So magsusurrender na kasamang maestro. Ikaw may kaso magsusurrender ka ba? Bigyan kita ng milyon-milyon. Pumasok ka sa grupo ko. Wala ka ng kaso. Ganon yun kasamang maestro. Ganon yun. Kaya wag ganon. Wag ganon, bro. Parang may bigits yata dyan sa bahagi ng datu din since what kanina. Napanood ko yung AVR mo dito. Sabi ko pag... ako yung makaupo mamaya pagka hindi aabot si kasamang maestro, i-play natin itong report mo. Pero Radyoman Joel kanina, I don't know kung anong nangyari sa COP natin siya. Hindi talaga magsalita eh. Bakit? Tikong bibig? Itong idol natin na si Police Major Paidoin. Nako. Sinikap natin na pero sabi nila, kaya spot report na lang muna ang kinuha natin para sure. So, walang interview. Nako. Unlike yung sa mga Yari previous dyan. na mga COP, At Oo. deputy, talagang papa-interview kung... Nagsimula kay Sir Police Major Pasigan Abas kasama maestro, noon. Grabe sila. Sinundan ito ni Sir Paning, si Sir Madin. Doon ko masasabi na yung mga ibang drug suspect ko dyan, mga kriminal, binabanggit dyan sa mga target na individual dyan po sa may datu rin since kasamang maestro, kinitutan. Oo. Nagkumarimpas ng takbo. Kasamang maestro, sige. Bago yun mga kasama, balikan natin kasama maestro yung doon sa may Maguindanao del Sur. Oo. Yung sa may Datu Hofer. Kung saan binabanggit nga dito yung ginang, itong si Lukma Kalon, Lukma Maulana Kalon, mga kasama. Ito pong asawa ng biktima ng nasawi sa operasyon ng militar. Diyan po sa may Datu Hofer sa Maguindanao del Sur. Play natin kasama maestro. Mangyanyak nga ho na humarap sa media ang ginang na asawa ni Andamil Kalon na si Lukma Kalon matapos nga hong mapatay. Pero bago yan lahat, Radyoman Joel, ay agad pong nagpadala ng tulong pinansyal. Kanina. Si BTA Member of Parliament, Attorney Kitong Kadatuan, Meron ka matapos nun? na mapanood nito sa page ng DXMO ay agad itong nagpaabot ng tulong. Meron ka ng kasama maestro para ma-play natin. So mamaya. far, wala. Sige. Sikapin natin mamaya kasamang maestro. Meron din tayo sa na hindi pa na-upload sige. Eto, Andamil Kalon, natapos nga mga kasama na mapatay sa operasyon ng militar sa Barangay Tuayan 1. Boundary ng Tuayan 1 at Mother Barangay Tuayan sa Datu Hofer, Maguindanao del Sur kahapon.
o alas 5 ng umaga. Git po ng ginang mga kasama na walang kinalaman ng kanyang asawa at lalong wala itong dalang baril taliwas sa sa sinabi ng militar na manoy may na-recover silang M14 rifle sa nasawing biktima. Na sinasabi pa mga kasama na nakipagbakbakan laban sa militar na noon ay naglunsad ng operasyon laban sa umano'y grupo ng Dawla Islamiyya. Narito kasamang maestro ang panayam. Ano? Sige, pakinggan natin kasamang maestro. Oo. Si Ginang Lukma Calon. Tatak RMN Serbisyo Publiko. Ang panawagan ko lang po ay sana mabigyan po ng hustisya ang pagkamatay ng aking asawa. Dahil ang liit-liit pa ng aking mga anak. Ilan po ang anak ninyo, ma'am? 7 po, sir. Sa ilang taon na ho kayo nagsama ng asawa po ninyo? Mga aking 10 taon na po. And then sa loob ng mga panahon na yan, ano bang pagkakakilala po niyo sa mister ninyo, ma'am? Malinis po talaga ang konsensya ng asawa ko. Wala po siyang trabaho kundi maliban lang sa pag-uuli ng isda, panungkit ng nyug at saka pag-uuling. Yun lang po, para mabuhay lang po kami ng mga anak niya. Bilang asawa, hindi ko po talaga matanggap ang nangyari sa kanya. Lalo na pinagbibintangan siya ng mga ganyan. Hindi po talaga siya ganun. Kahit ni isa, hindi siya nakahawak ng mga ganyang bagay. Takot na takot po siya sa ganyang mga bagay. Binanggit ni Bapa nung tatay mo na ikaw pa mismo yung naghatid. Opo, sir. Oh, so pinaghandaan mo pa yung mga babaunin ng mister mo sa pangingisda. Opo. Gaano kasakit sa isang asawa na malaman mo bigla na may nangyari na pala sa mister mo? Sobrang sakit po. Masaya pa po kami nung pagkalis niya. Pagkalauna na kinarinig ko na lang ganito na nangyari sa kanya para hindi ko na kaya. Lalo na tong mga anak niya, hinahanap niya kaninang umaga, ganun din hinahanap nila ng ama nila. Nung makita mo yung labi ng asawa mo, ano yung sumagi sa isip mo, ma'am? Hustisya lang po sa asawa ko. Ihawak-hawak po ninyo na anak, ito ho yung bunso ninyo. Opo, sir. Mga ilang taon pa ito siya? 3. 3 years old. Opo. Ang panganay nyo, Magpo-14 pa po siya. so 7 yung anak po ninyo. Opo, sir. Oo. So ano ho ang plano nyo ngayon dahil nawala ang mister ho ninyo na bumubuhay po sa inyo? Ano na ang mangyayari ngayon na Ma'am Lukma? Gusto ko lang po sana humingi ng tulong sa kung paano po maano yung mga anak ko mabubuhay at saka yung pag-aaral niya. Dahil ang dami po nila pinag-aaral, hindi ko po kaya dahil wala na po yung asawa ko na gumagalto sa amin. Before nangyari itong insidente na ito, Ma'am Lukma, wala kang namasid sa yung mister na something na pudyat ng ganong pangyayari, halimbawa? Wala po. Walang any sign. Wala po. Siguro sa mababang kwento lang, maaari po ba ninyong isalaysay yung anong nangyari before? Ano? Before nangyari yun, ano po yung kaganapan? Wala po siyang nasabi. Basta yun, manghuhuli lang siya ng isda. Pero that morning, ano po yung nangyari before pinabati ninyo na hinatid nyo pa mismo? Opo. Yun lang po. Gihatid ko siya doon para mangisda. Yun lang. Hindi ko, pagkadating ko sa bahay, mga ilang minuto na lang narinig ko may sumabog na. Yun sabi ko yung asawa ko doon siya sa Pulangi, nangingisda. Hindi ko alam kung saan yung putok. Itong pag-atid ninyo sa inyong mister sa ganitong
hanap buhay nga niya. Regular to na ginagawa niyo. Opo, sir. Ngayon lang nagkaganito. Opo. At dun sa paghatid niyo regularly, wala kayong ni minsan na masid na kumaga may dala siyang mga Wala bangkay? po talaga. Wala. Maliban lang sa yung pukat niya. Yun lang po talaga yung dala niya. Kagamitan pang isda. Opo. So wala siyang yung binabanggit nila sa other side na Wala baril. po talaga, sir. Yun lang po talaga yung dala niya. Maliban sa sobrabida at saka yung pukat niya. Wala na po talaga. Kung sakali nakikinig yung ating mga leader sa Bangsamoro at sa side po ng Sundalo, Ma'am Lukma, ano pong panawagan po ninyo ngayon bilang biyuda ho? At bilang mag-isa na lamang ngayon, natataguyod sa inyo pong 7 anak. Ano pong panawagan po ninyo sa kanila? Sana po mabigyan po kami ng mga anak ko. Humihingi po ako ng tulong sa inyo dahil yung mga anak ko nag-aaral, gustong mag-aaral, tapos wala na po yung tatay nila. Kami po nakikiramay, ma'am, sa sinapit po ninyo at sana ay makita ito ng ating mga opisyal at agad po ninyo kayong matulungan sa inyong pong mga pangunahing pangailangan dito sa pangyayari. Ma'am, salamat po. Sukran. Arnanto, narambon na ganyan ka pambidyala sa Maguindanon, kanong mga pagalitan na bagkikinag, bagilay, ilang ina, anawan na kalumasamayang, nga na magtalunan ka, kanong mga pagalitan no, especially sa kanong mga nakakadusa niya ba ng gula, Ma'am Lukma. Pangyakusal ka sa tabang sa mga panunikakwanak sa mga watak ko, kapangaginilan, kabaguyak, kakadan, kalumak ko, pagjakap sa kami. Mga not pong watak ko, babayag kami rin nawat. Sukran ba? RMN. Sir. Radyo mo nationwide. Yun kasamang maestro, yung ginang, biyuda. Nakakalungkot na. Oo. Pero kanina, kagad-agad naman na kahapon pa nakipag-coordinate na yung binanggit mo kanina ng opisyal, Oo. Yung itong si Attorney Kitam Kadatuan ng ang MP, Member of Parliament, mga kasama. Naghatid nga nagpaabot ng tulong pinansyal doon po sa ginang na yon sapagkat yun nga yung kanyang kahilingan kasamang maestro sana mabigyan sila ng maski konting tulong para po itaguyod yung kanilang 7 anak. Napagalaman din natin kasamang maestro na 7 yung anak nung biktima na yon at pang-8 yung nasa tiyan nung ginang. At buntis. nabanggit dito na mahigit 10 taon pa lamang sila. No? Oo. Talagang Kakalungkot. kakalungkot. Kasamang maestro. Maliliit pa yung mga bata, meron pang nasa sinapupunan. Paano na lang yung paano na lang yung isang tahanan na binuo ng isang pamilya. Paano na lang talaga. Oo. Yan kasi ang kadalasan ng pero I don't know kung nakarating na ba ito sa Bangsamoro Human Rights Commission. Kasi Imposible. ito yung trabaho nila Pero imposible hindi makarating Hindi sa makarating kanila. kasamang Nagkalat na sa social media. Dapat may hakbang na sila dyan Oo. na Yung atong commissioner ng BHRC, itong si Sir Archie Buaya. Oo. Maestro, Tama. oo. Sana Radyo mo kahit pa paano marinig yung kanilang hinaing. Meron ding payag kasamang maestro yung biyanan, yung lalaking biyanan ng nasabing biktima. Itong si Nasruddin Maulana kung saan ang father-in-law ng nasabing biktima mga kasama. Narito kasama maestro, pasadaanin natin. Doon din na natin tatapusin sapagkat medyo mahaba ito. Sige, bigyan natin. Narito, bigyan natin ng sandali. RMN. Serbisyo Publiko. Nanyanya ng gula siya na pagina niya awata na mamanugang sa aki nanyaning kayo kaninya na kabangin sada kabamyaya puket
do kabaguling, do kabanugal. Na di ko kasabutan, di ko katawang panunanan ka nakasanditan sa maya-maya garbakan, grupo. Na nakabamantiyayo na ni garbakan. Kanya ba'y ko na ile no, mga wata ni na niya, pito kataw, taman sa karuman ni na niya. Nada, katawang ko siya ay ipangantap sa kanina sa maya-maya garbakan. Kapias ka no sa mana, nag-ile no, may deti niya ba, ang gula pa sa maya-maya garbakan. Madakala niya abaguyagan. Ang malinaw dito, itinatanggi ho ninyo na sangkot itong inyo pong manugang doon sa pahayag po ng militar na allegedly mga miyembro sila ng Daulah Islamiyah sa Nasruddin. Oo, sa sir kanya, mga kanina na bintang sir kanina. Dahil ng kabanarin. Kasi sa akin mismo na mabatang. Di ko ganda rin niya kawata ko. Pero sa natanudaan ko, dagar ba kanin niya kakabanyaw ba kabamantiyari bo. Ilino lang ko na nakuha nila na pukat, biyaya, do kabaguling, kabudzuga. Naubi katawan ko, ibang babagbiyagin sa mga watan na niya. Na paano ni mangguwa ni Numika mayaba sa das kanina niya. Paano ni mga watan na niya. Suka bangaginin, suka paguyagin. Paano ni mangguwa rin. Mapatay ang makuha ngalan ng to, mamanugang ng to sa... Ito ngalan nila to sa? Si Andamir Imbol Ison, Kalon. Tagando sa kanina niya? Taga Siabong ba? Taga Siabong? Okay. Nakapira Laguna sa kanina? Hindi yari siya. 40, mga ganyan? 1985. 85, 2005, 15, 41. Sa October. Bago na. Mga 40. Sa October 10 po. Mga 40 years old. And then, sa luda pa nakapatpuro Lagunan to, kilala ng karni pagkatao ni. Uwe, kaya na siyabong pambata, na siyabong bigas siya, siyabong pagkatwa, nastawan sa siyabong minatay. Nagpanidi ko ang katanud. Nabudagad tayo ko, maya-maya garbakanin ka, katawang ko. Hindi ko niya gandaro, maya gatampilan ko, kaginawata ko, di ko na. Pero sa pag-intindi ko, pag natanog ko doon, nadakatawang ko garbakan. Ano ba kabamantiyari mo? Patag sa kapag sinapang nga, di niya gil ka ba na sa sinapang niya. Pero hindi ko katawangan ng nakaguma. Sa report na sundalo, na adin mga taga-parangin na lokataw, bali tulukataw sila na may takol sa nangyin sada. Uy. Na kinaganati lang sa sawalay, nagtataga-para sila. Uy, kanya si Miguel, nagkaroon mo namin natay ba niya? Bali, yaning kinauli siya na nakinagin din ito ba mimbabutuan to, nakasilang ba sa tinibak? Di madali umaya, nakadimba kada. Silang target, tinibak. Bali, gunano makinagin ng Angola Bato, nanginda ni Minotik sa atin. Nagtuwi na kuha na namin na mayan, daw sila natabo, daw sila maya. Kaya ginakatawan, nadaro na niya, inisigilin sa kuha na, namumukataba silang bangin sa da. Bali, nung pagwinta sa kuha na, may arusiyan sa puwangi. Bangin sa da sila. Kaso mo naman, lubog ko na sana, sinmapal yung sundaw sa kaburo. Di ko na pandi, taga-dili pa sa mapiyag nginto, sila ni natimba, katokan ngin. Kaya di siyang paburo. So, nakapila ko oras pa ito pang nakuha ni so Maya Tutoy. Kinatimbag kanya lang ito ng mga past 5, past 5. Sa Magapita. Bali, kinayawang pang kinakuha na magan 5. Sa Marulam. Nalumba sa area ba ito? Uy, lumba na ko sa area. Bali, hindi yung mga kuha na hindi yung mga palinim ba po? Siya sa rig siya do aron siya sa ulo. Do aron siya sa kuanawagan ni kuanan nito siya sa siko. Kaya ubas kanina. Ito betid to nakakuanan to sa wagan rigi na. Ito betid to ginadami na tondo nakatingga to. Ya kapag siya bapa narabit sa meto aron kun na-discover na-recover M14. So kanang ubay nung tubang ini kapanteng binaba kuan mo. Di ka siya sa laki kasabot dato paano ni kakuha sa kanyan sa manadaw nakuha kanyan inya dama tayo nini nang bamukat talaga anere kuanan yan sa nyabunere o pukatan to di mga kanina bintang
So, yung malinawag siya, sinapang mo. Da. Pamaka nakuha ka nila na di ka na banal. Dahil ng kabanal. Lagi nang tuwa, base mo namin tiro sa kanong report sa dami ko pa. Lurin sa kanila nito pero siya sa kami da. Kaya yan im kuano nila, nyaba sinimigil na niya, so nakailay ka niya, na da talaga sinapang niya. Pero di man nang kanami nang bagang sa sinapang. Kapag ka man nyar man bitaya sinapang, magilag. Nani minatay na di na mapakay kakaruan nilang ka ligapalin. Airbuse. Sambudi ko ka antap, ludi ko gabanahan sa ako na bintangan ng kanina maya-maya, kadahay na, makatan. Nangindan sa maya, masukwa na mapanganino, especially sa kanong Ay, siya ako sa kuana na ikesa ang panganiko na nyabay mga uwatan nila niya na paano ni mangguan hindi na makapangagi kadwa na suka uyag-uyag na nadaron sa baguyag kanila. Katawa na kaya sa kanini Presidente Nuwari sa kanini baguyag na niya na tibo-tibo na sa baguyag. Ika, dalawa nila sa tinagwan sa asar. Nyanin na tayo mga tinira sa daon ng awa. Nanyang umbay na iganin nila sa kinakuha nila sa kinataya nila. Dabo di bugkesan sa pukot kaya naanod. Kanapitasan yung talaga ka natima. Bali, upang magkabay kinig sa maya sa mga opisyal tanong, especially sa barm, bilang nasakitan sa nanggula niya, Bapa, hindi nga naman kapanawagan ng kasakanian. Nyabi ko paano ko kanya na ikesa na nyaba uyag-uyagan niya kadwa na su kapangagi ng mga wata na kuana kadarong panggastukan niya kan minatay. yung mana masikin siya pa justisya. Tama na may ana mito ba? Regarding that, na aratwa, yung kamapanawag siya pa manin so Bangsamoro Human Rights Commission. Na tuwing kuana namin to na pamagkakuana na sana sa kanya nito dapangan kami niya. At least ay anong stansya na langon na report at sa niya sa bala. Nadayin to kabanal. Sukran na muna, Papa. Okay. Kasamang maestro, yun yung sinapit nung nasabing yun yung mga salubin, mga kasama nung biktima o pamilya nung nasabing biktima, kanila pong iginigit mga kasama na hindi umano miyembro ng ano ba yung Dawla Islamia or ISIS. yung Dawla kasama maestro, yan din ba yung ISIS? The same lang yan. No? Oo. At yan yung kinakatakutan ng marami. Yan yung organisasyon na ano eh. Yan ba yung nangangatay ng tao kasama maestro? Yan. Ay nako. Uy, natatakot. Radyo mo nationwide. Grabe yung stand ng mga ano na yan. Grabe. Radyo mo Huwag tayo mahimo. Oo. Ano naman, kasamang maestro, ito, medyo naghang. Liban sa naghang, mahina yung net natin eh. Mahina yung net eh. I don't know anong nangyari sa PLDT Touching Live. Samantalang, your bill is out. Oo. Ano na? Kumusta na, mga ka-PLDT? Ito, Radyo Manzel, para tayong nasa kuwan, isang black timer na walang background. Walang background. Sige. Importante, Wala talaga yung babasahin mo natin while inaano mo. Sige, go ahead, maestro. Meron ba yan? Meron tayo. Kay Irene Katilog. Good afternoon po, sir. Guwapo, Rahib, and Jul. Feel ko talaga. Sige. Ano na feel mo? Okay. Guwapo. Okay. Pero guwapo ko ng konti sa'yo eh. And then kay Suraida Kamama, salam Maestro Rahib and Maestro Jul. Magandang hapon, watching from Manawalan ng Tugunan. Kay Main Masukat Akan, Assalamualaikum Master Rahib and Sir Jul di Mapalaw, DXMI Cotabato City. Watching from Taguig City, Manila. Green Mosque, Green Mosque
Pagbati sa asawa ko na si Hadja Minda Nurhain Pika Akan Sukran. Aba. Ano ba ng pangalan nun? Pika Akan Sukran. Kala ko pika-pika. Okay. So, yan, no? Sige. Kay A4 Severo, good afternoon po, DXMY from RH5, Cotabato City. Isang magandang hapon po sa inyong lahat dyan sa RH5. Good afternoon. Sige. Meron pa kasama maestro? Meron yatang gathering ang ano ba 'yan? MI Life doon sa may yung pinuntahan mo kahapon. Saan ba 'yun? Sa Tukunan. Oo, ano ba yan? Kahapon. At yun nga, pinangunahan ito ng mga ulama, Hayatul Ulama Bil Philippine, and meron din pong ilang mga MP na nandoon. Nandun Si din. MP Muhammad Kerry Antaw, Nakita natin. na naging emotional ho yung marami sapagkat yung bahagi ng kanyang naging buod ng kanyang talumpati ay pamamaalam. Hindi pamamaalam sa huling hinanga, pamamaalam sa kanyang tungkulin. Aha. Sapagkat hindi na ito siya nag-file ng Certificate of Candidacy Bilang MP. Kaya magiging ordinaryong tao na lang ito siya. Pero bago yan kasama maestro, pasadaan ko rin to. Sige. While inaalungkat mo yung ano. Eto, higit 1,000 naman mga kasama na miyembro o sa kabuuan, to be exact, the number is 1,100 na miyembro ng Field Guard Base Command ng BF MIRF National Guard Front ang formal pong umanib sa partidong Bangsamoro Federalist Party o BFP. Patuloy nga po mga kasama na lumalawak ang hanay ng Bangsamoro Federalist Party o BFP matapos ang matagumpay na General Assembly at ang oath-taking ceremony ng mga miyembro ng Field Guard Base Command sa ilalim po ng MILF BF National Guard Front sa bahagi ng Barangay Dasawaw, Sharif Saidona Mustafa Maguindanao del Sur kahapon, May 31, 2026. Umabot po mga kasama sa 1,117 ang kabuang bilang ng mga dumalo at formal na nanumpa bilang mga bagong kasapi ng naturang partido sa pamumuno ni Base Commander at 24th nominee Jorin George Kasim. Patunay mo na ito ng patuloy na lumalakas na suporta sa adhikain ng BFP para sa pagkakaisa, mabuting pamamahala at makabuluhang serbisyo para sa mamamayang Bangsamoro. Yun, kasama maestro. At Radyo Manjo, sa bahagi naman ng Special Geographic Area ay pinangunahan ni Tugunan UBJP Chief Executive Officer Ustad Siddiq Abdullah ang makasaysayang Islamic Symposium at Peace Advocacy na isinagawa ng BF MLF UBJP at mga ulama, Hayatul Ulama Bil Philippines sa Mahad Simali, Barangay Manaulanan sa Bayan ng Tugunan sa Special Geographic Area. Ayon kay Abdullah, layunin na turang symposium ay higit pang palakasin ang pagkakaisa ng mamamayan, harapin ang mga hamon sa lipunan at palalahanan ang lahat na huwag magpadala sa makamundong tukso dahil maraming dugo at buhay ang inalay bago nakamit ang Bangsamoro Autonomous Region and Mosibina o BARM. Dumalo rin sa naturang programa ang mga ulama at mga miyembro ng parlamento na sina BTA Member of Parliament Sheikh Dr. Muhammad Najir Ibil, MP Muhammad Kelly Antaw at MP Jack Abbas. At nando rin sa lugar si Vice Mayor Bay Jinaida Lumanda Abbas ng Bayan ng Ligawasan sa Special Geographic Area. At samantala, Radyo Manjo sa kasabay ng o kahalintulad na balita ay ito ay dahil sa pamamaalam ni MP Kelly Antaw sapagkat hindi na ito kumandidato ulit, ay namahagi siya ng mahigit 1,000 kasakong bigas mula sa kanyang Transitional Development Impact Fund o TDIF na sa mga dumalo sa Islamic Symposium and Peace Advocacy na ginanap kahapon sa nasabing barangay or bayan. Ayon kay Antaw, inutang lamang nito ang naturang bigas mula sa BARM Ready upang maipamahagi sa mamamayan. Pinasalamatan din niya ang BARM government sa pamumuno ni Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuha, gayon din ang Amirul Mujahideen Alhaj Murad Ibrahim at si MLA First Vice Chairman Muhagir Iqbal sa patuloy na pagtiwala sa kanya. Sa kanyang huling talumpati bilang opisyal ng Bangsamoro, naging emotional naman si Antaw at ang nangakong magpapatuloy sa pagtulong sa mga balo at kapwa Bangsamoro kahit wala na ito sa posisyon. Bilang tugon, nagpaabot din ng taus-pusong pasalamat ang mga mamayan at nagpahayag ng kanilang pagmamahal at suporta kay Antaw.
Ayun, kasamang Oh. maestro. At samantalahan natin pagkakataon Radyo Man Joe sapagkat 5 minuto na lang nalalabi. Wala na tayong break, no? Ang bilis Oo. Sige. Go Kanina, ahead, Radyo maestro. Man Joe, 2 katao ang naaresto habang mahigit 1.3 milyong halaga, hindi 1.5, 1.3 milyong halaga na umano'y smuggle na sigarilyo ang nakumpiska sa sinagawang checkpoint operation ng mga otoridad sa Barangay Dulangan sa bayan ng Dato din Sinsuat, Maguindano del Norte kanina pasado alas 7 ng umaga. Kinilala ang naaresto na sina Muhammad Nasir Talib Gyapal, 18 anyos, driver ng kanilang sinasakyan, at Umra Amilil Adam, 26 anyos, kapwa residente ng Barangay Madia sa bayan ng Dato Salibu sa Maguindanao del Sur. Ayon sa ulat, naharang ng pinagsanib na pwersa ng Dato rin Sinsuat Municipal Police Station, Regional Mobile Force sa Battalion na 14A at iba pang operating units ang isang puting Nissan Bonnet na may plakang MAR 1949. Sa initial na inspeksyon, na-discovery ang mga umano'y smuggle na sigarilyo na nakatago sa ilalim ng cargo area at tinakpan ng mga bakanting bote ng soft drinks upang makaiwas sa pagkakadiscovery. Nakumpiska na sa operasyon ang 32 master cases at 21 rims ng New Berlin cigarettes na may kabuuang 1,621 rims na tinatayang nagkakahalaga ng 1,387,000 pesos. Dinala naman sa Dato din Sinsuat Municipal Police Station ang mga nakumpiskang kontrabando, sasakyan at mga naarestong suspect para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Nakipag-ugnayan rin ang mga otoridad sa Bureau of Customs Sub-Office sa Parang sa Maguindanao del Sur para sa karampatang aksyon. Yan po, Radyo Manjol, no? Ayun. Good news yun, kasamang maestro. Bonnet, no? Bonnet. Yung sinakyan. Oh, bonnet pickup na Ang ginawa doon, Radyo Manjol, sa ilalim yung mga karton, Aba. then yung mga case ng empty bottles ng soft drink Okay. nasa ibabaw. Pero Ah. posible ito nakatimbre. Oo. Kasi yung mga asset ng mga otoridad ay talagang matinik yan. Sabi Nationwide. RMN. Servicio Público. Sige, kasamang maestro. Meron pa? Si Hadja Nur Sultan Sanday, salam watching from Surigao, Davao de Oro. Ba, Napakalapit lang ito, no? Lapit lang. Oh. Diyan lang sa town. Isang magandang hapon po sa inyong lahat dyan sa Surigao. Ganda nga pon. Oh, one time nung binata pa ako, inaabot ko yung magmotor hanggang sa may Agusan. Ba, Dahil sa miyembro tayo ng Karanso noon at wala tayong kahit saan mapadpad, no? Ay talagang nagmumotor tayo dyan. nagra-ride. Oh. And then kasama natin dyan noon sina Mrs. wala pang misis. Wala pang misis doon. Walang ganun. Wag ka ganun, bro. maestro. Wag ganun, bro. Wag ganun. Sige. Okay, sino ba ito? Parang okay naman lahat eh. Nabasa na lahat. Okay na. Okay. Sige, meron tayong good news Si dito Boss, kasama. nabasa mo na ito si Bots Inta. Nabasa na yan. Ito, rollback po mga kasama sa produktong petrolyo. Inanunsyo po ng Department of Energy o DOE ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Good news. June 2 to June 8, 2026. Ayon po kay Energy Secretary Sharon Garin, 9.26 ang magiging bawas sa presyo ng diesel. Epektibo yan bukas. Malaki. June 3. Malaking bagay. Habang 10.86 naman sa kerosene at 4.76 sa presyo naman ng gasolina. Yun, kasamang maestro. Kaya Kompleto sorry ka na lang, recaps na yan. gasolina yung gamit mo eh. Gasolina. Sayang. Wala tawa tayo mahimo. Wag ganun, bro. Radyo mo Nationwide. Sige. Meron pa ba? Wala At na. yun namang ito namang binabanggit dito kasamang maestro yung basketball. Pasadaan din natin ito kasi importante ito eh. Importante sa Yung dyan sa may National Basketball Association mga kasama, ito pong NBA. Alam kong maraming nag-aabang dito. Malapit ng NBA Finals kasamang maestro. June 1 ngayon, ano? Nationwide. June 1 ngayon. So bukas pala ano to? Tawag dito.
Isang pagtutuwid mga kasama, nabanggit ko kanina na June 3. June 2 pala. June 2 pala yung start ng, yung start ng bawas presyo o yung implementation ng rollback mga kasama doon po sa presyo ng petroleum products sa buong Pilipinas. So bukas yun June 2. 2026 mga kasama, June 2 to 8. Kaya mga kasama, natapos nga po ng NBA o National Basketball Association ang paghahanda para sa dalawang court na gagamitin po sa NBA Finals 2026. Sa mga larawang inilabas ng naturang liga, tampok ang disenyo ng hardcourt na may Laurie O'Brien Trophy, ang pinakaasam na championship trophy ng NBA. Nakatagda mga kasama ang unang laban sa pagitan po ng New York Knicks at ng San Antonio Spurs sa June 4. Bukas makalawa, 2026 Philippine Standard Time. Gaganapin po ang Game 1 at 2 sa Frostbank Center, ang home court ng San Antonio Spurs, habang ang Game 3 at 4 naman ay sa Madison Square Garden, ang home court ng New York Knicks mga kasama. Matapos nga to kasamang maestro kahapon yung napakahirap yung labanan sa Game 7 sa pagitan po ng Oklahoma City Thunder at ng San Antonio Spurs, kung saan nagtala po ng final score ang Spurs over the OKC Thunder. May final score na 111 at 103 naman sa OKC Thunder. Dahilan para sungkitin ng San Antonio Spurs sa pangunguna ni Victor Wembanyama ng championship sa Western Conference ng NBA mga kasama. At syempre siya po itinanghal bilang MVP sa Western Conference Final ng NBA. So mag-aarap ang New York Knicks at ng San Antonio Spurs bukas makalawa sa June 4, 2020 sa June 4, 2026 kasamang maestro. Ano bang araw yan? June 4. Sana yung June 4? Sa Thursday. Bukas makalawa is June 3 pala. So sa Thursday pa, mga kasama, yung Game 1. June 4. Yung Game 1 sa doon po sa bahay ng San Antonio Spurs. At ito rin pala yung nagkaharap ng NBA Cup. Kung saan na kampyonato ang New York Knicks noong December. Over the San Antonio Spurs mga kasama. So ngayon, mag-aarap muli sila sa NBA Finals. Napaka-historic nito kasama maestro. Sige, wala na tayong pagbati kasama maestro. Wala na siguro. I don't know kung meron pa ba. Makabutan tayo ni Ulan. Kulimlim, makulimlim ang panahon ngayon, Radyoman John. Sige. Wala na. Si Odds Muhammad, shout out kami Pansyas Idol sa Baka, Dato rin Sinsuat. Mga mapiyang mga lulam sir kanusan sa Dato rin Sinsuat. Kay Kagawad Mista Pingyaman, isang magandang hapon po sa inyong lahat dyan sa barangay. Meron pa dito kay Nasrin Nasrima Lumalag. Salang, good afternoon boss. Ngayon ko lang kayo nakita sa live video. Gwapo niyo pala. Shout out sa asawa ko dyan sa proper Dongguan, Lanao del Sur, si Mariam, watching from Davao City. Sana po mabigyan ng hustisya ang tahanan ng isang ama na bigla na lamang silang iniwan dahil lang sa kagustuhan ng maging update, tumaas ang rangko ng mga taong gumawa niyan. Ano yung binabanggit natin kanina? Oo, yung narinig niya at napanood. Sapagkat kabilang po ang DXMY sa tumutok po sa naturang kaso. Radyo mo nationwide. Sige, kasama maestro. Paalam tayo. Maraming salamat. Sa ngalan po mga kasama ng ating station manager Radyoman Sir Erwin Kabilbigan, sa ngalan din ng ating nakagapay. Diyan po sa may technical side. Kasama maestro Chief Alvin Castellon at Admin Madam Inday Laura de Celoterio nasa kabilang Banger. Kami po ang inyong naging lingkod mga kasama. Ako po ang inyong Radyoman Julie Mapalaw. At Radyoman Maestro Rahi Bansao. Tatak Amen. Buo ang integridad sa pagkalap at paghahatid ng mga balita. Walang haka-haka, walang duda, buo at totoo ang mga balita. Kapag Tatak RMN.